Mga kalaban ni VP Sara Duterte, hindi na makakatulog ng maayos. Todo kayod na po sila ngayon. Doble kayod na po sila ngayon. Nagmamadali na po sila. Nagmamadali na po sila ngayon. Lahat ginagawa nila, mapabagsak lang nila si VP Sara Duterte. Yan po ang mga ginagawa ngayon ng mga kalaban ni VP Sara Duterte. Todo kayod. Lalong lalo si Trillanes, todo kayod si Trillanes. Si De Lima, si Untiveros, at yung mga kasamahan niya dyan, todo kayod sila ngayon. Dahil alam nila palapit na po ang 2028 presidential election. Malapit na lang po yung 2 taon na yan, mahigit na yan. Malapit na lang yan. Kaya ang ginagawa nila ngayon, doble kayod. Dahil sigurado po kapag naupo si VP Sara Duterte bilang Pangulo o susunod na Pangulo, sigurado marami dyan mag-alsabalutan. Marami mag-alsabalutan dyan, sigurado mga kabayan, di ba? Yung mga bumabanat kay VP Sara Duterte, yung mga gumagawa ng kasiraan ni VP Sara Duterte, sigurado mag-alsabalutan yan, magtatago yan kung saan-saan. Kaya ngayon pa lang, todo kayod sila, doble kayod. Tingnan nyo si Trillanes, di ba? Sinabi niya na magsanib puwersa na lang yung administrasyong Marcos at yung Pinklawan para lang matalo si VP Sara Duterte. Alam na alam po talaga ni dating Senador Antonio Trillanes na talagang hindi nila matatalo si VP Sara Duterte. Mahihirapan po sila. Kaya kung ano-ano na lang po ang naiisip, pati administrasyon ni Marcos at Pinklawan, pagsasamahin niya, pagkakaisahin niya. Kung sa baga, magsanib puwersa sila. Biruin mo yan. Ano ba to si Senador Antonio Trillanes? Parang siya ang namumuno sa lahat. Gusto niya siya ang masusunod, yung gusto niya ang sundin. Kaso si Leni Robredo ay 50-50 po yan. Tatakbo o hindi. Dahil parang sinabi yata na natapusin niya yung termino niya. Pero inaawitan po talaga ng mga kasamahan nila dyan. Nila ni Pangilinan, ni Kiko Pangilinan. Dahil alam po nila talaga, hindi nila matatalo si VP Sara Duterte. Hindi po talaga. Kaya ang ginagawa nila, todo kayod sila ngayon. Inaawitan nila si Leni Robredo. Kahit tumakbo si Leni Robredo, hindi pa rin nila matatalo si VP Sara Duterte. Hindi nila matatalo. Solid po ang suporta ni VP Sara Duterte. Visayas at Mindanao. Yung Luzon, kasama na rin dyan. Kahit sabihin natin yung Luzon, pangdagdag na lang dun sa Visayas at Mindanao, sigurado na po, suruin na po talaga, panalo na. Kaya sila ngayon, hirap sila makatulog, gumagawa ng paraan o nag-iisip ng mga plano kung anong mga paraan para lang masiraan si VP Sara Duterte sa taong bayan. Kaso ang taong bayan hindi na po mauuto at hindi po mga bubo ang taong bayan. Matalino na po ang taong bayan at alam na po ng taong bayan kung ano yung paninira at saka yung hindi. Kaya sila kapag naninira sila kay VP Sara Duterte dyan sa social media, pinagtatawanan lang po ng mga tao dahil alam po ng mga tao na sinisiraan lang po si VP Sara Duterte. Ganon kasi kalakas si VP Sara Duterte ngayon sa mga tao. Mahal na mahal ng mga tao si VP Sara Duterte. Dahil pag-asa ng bansa si VP Sara Duterte. Iyan po ang paniniwala ng mga taong nagmamahal sa kanya. Si VP Sara Duterte po ang mag-aayos sa bansa. Mga kalaban ngayon, hindi na makakatulog ng maayos. Dubli kayod po talaga kung ano po ang gagawin nila. Impeachment, kaso, ano-anong kaso na pinupukul nila kay VP Sara Duterte, lalo na yung mga kinakaso ni Trillanes kay VP Sara Duterte na plunder. Ang lalaki ng halaga na inalagay niya doon. Lahat na yata ng posisyon o pinupwestuhan ni VP Sara Duterte dati, isinali niya. DepEd, nung dating mayor si VP Sara Duterte sa Davao, lahat sinasali niya doon. Sinusulat niya yung mga budget na nandoon. Grabe, di ba? Parang nangyari dati kay
kay Binay. Sinisiraan talaga ng gusto, di ba? Binabanatan niya ng gusto, hindi niya tinitigilan. Kaya si Binay, natalo, hindi nanalo. Napakataas ng rating nun. Nung akala niya, si Binay, si VP Sara Duterte, magkaiba po ang sitwasyon nung kay Binay at kay VP Sara Duterte. Buti nga si Mayor Binay ngayon o dating Vice President Jojo Binay, nanahimik na po ngayon. Sabagay, matanda na. Grabe to si Trillanes, talagang dubli-kayod. Dahil alam niya kapag nanalo si VP Sara Duterte, dahil sigurado naman kapag nanalo si VP Sara Duterte, magtatago sa lungga yan. Hindi yan magpapakita. Sila ni Laila de Lima, grabe yung dyan sa social media ngayon, yung pari na si Flavi. Grabe yan, pari na yan. Pag yan nagmimisa sa simbahan, hindi ako papasok sa simbahan pag yan magmimisa. Ba't ka atin dyan sa misa mga ganyang pari, di ba? Pari ba yan? Laging nasa social media. Grabing ginagawa nila ngayon. Para lang masiraan talaga si VP Sara Duterte. Nung akala nila maniniwala ang taong bayan, hindi po uto-uto ang taong bayan. Matalino po ang taong bayan. Alam na po ng taong bayan ang mga paninira nila kay VP Sara Duterte. Yung mga taong bayan na nga ang mga sumasagot doon sa mga naninira kay VP Sara Duterte. Kung sa baga, pinuportiktahan ng taong bayan si VP Sara Duterte. Dahil yun na nga, si VP Sara Duterte ang pinapaniwalaan na mag-aayos sa bansa. Maging maayos ang bansa kapag si VP Sara Duterte ang mamumuno. Kaya si VP Sara Duterte po ang pag-asa ng bansa. Siya po at wala ng iba. Dahil isang babae talagang napakatatag, matibay, tumatayo sa laban. Kahit pinagtulungan, hindi sumuko sa laban. Yan ang talagang tunay na leader. Hindi talaga umaatras sa laban kung anumang mga problema na kinakaharap, hindi tinatakbuhan. Hinaharap, tumatayo, may paninindigan, may prinsipyo. Lahat na kay VP Sara Duterte na po. Tignan mo, kahit anong banat nila kay VP Sara Duterte, si VP Sara Duterte po, tahimik lang po. Tahimik, pinabayaan lang po sila sa mga paninira nila kay VP Sara Duterte. Hindi po nagpa-apekto si VP Sara Duterte dahil alam niya, gawa-gawa lang ang lahat laban sa kanya. Gawa-gawa lang para lang masiraan siya sa taong bayan. Kaya ginagawa nila yan para hindi makakatakbo si VP Sara Duterte sa 2028 presidential election. Yan ang kinakatakutan nila. Kinakatakutan nila yan dahil alam nila hindi nila matatalo si VP Sara Duterte. Hindi talaga nila matatalo. Kaya ngayon, duplicate sila. Baka hindi na natutulong iba dyan, natutulog kung ilang oras na lang siguro. Di ba? Tingnan yung susunod yan, magpa-file na naman ang impeachment yung mga yan. Magpa-file na naman ang impeachment. Ngayon, puro kaso, sunod impeachment. Ewan ko na lang kung ano pa ang susunod ipupukol nila kay VP Sara Duterte. Lahat na lang. Yung flood control project na mga nangyayari, tamimi ang mga yan. Ang mga bunganga nila, puro lang VP Sara Duterte. VP Sara Duterte. Yan lang ang lagi nilang sinasabi. Pero pagdating sa flood control project, tamimi. Tamimi po talaga sila. Yan ba yung para sa taong bayan? Di ba? Hindi yan para sa taong bayan. Yung mga pangsariling interest lang po ang mga yan. May mga kanya-kanyang sariling interest po ang mga yan. Kaya tudo kayo po sila. Dahil kapag si VP Sara Duterte na po ang maupo bilang Pangulo, mananahimik po ang lahat ng mga yan. Mananahimik po yan. Yung iba pa dyan, mag-alsa balutan niya kung saan pumuntang lugar. Kaya ngayon, marami na pong kinakabahan dyan. Nag-iisip, malapit na 2028. Paano naman kung maalis pa si President Bongbong Marcos kung sakali si VP Sara Duterte mapalit? Paano na lang?
Yung iba diyan, yung nagsasampa ng impeachment kay President Bongbong Marcos, magsasampa rin sila kay VP Sara Duterte. Nung akala nila mapaalis sila si BBM, mapaalis sila si VP Sara Duterte. Malabong mangyari yun. Malabong mangyari. Kasi gusto nila sila ang hahawak sa administrasyon. Kaya pati presidente, vice presidente, ini-impeach sila o i-impeach nila yan. Kasi gusto nila sila ang mamuno. Hindi papayag ang taong bayan yan. Kaya nga pinagtatawanan sila sa mga post nila dyan sa social media. Yung mga binabalita na ginagawa nila, pinagtawanan lang po sila ng social media. Kaya lang mga kababayan, mag-abang-abang po tayo sa mga pangyayari pa. Ito pong tandaan natin, solido po ang suporta ng taong bayan kay VP Sara Duterte dahil naniniwala po ang karamihan ng taong bayan na si VP Sara Duterte po ang pag-asa ng bayan.